Sa kauna-unahang pagkakataon, ang collab segment ng Charles Studios ikinundak through face-to-face. Narito ang aking exclusive interview kay Ate Les Nikdao dito sa collab episode number 8. Let's watch this! What's up? Ayan, so nandito tayo ngayon sa collab number 8. And ngayon po ay nandito tayo sa Minyas Restaurant. Salamat po kay Ma'am Nimpa. So ayan, I just want to introduce to you our guest for today. Siya po ay dating taga CBCH pero ngayon ay nasa FCC o Family Christian Church. Head po siya ng FCC Biliran Province. So, let's all welcome, ladies and gentlemen, Ate Les Nikdao. Kumusta po, ate? Napakaganda na. Alam mo, just to correct you, hindi FCC Biliran. Wow! I mean, Kulaba. FCC Kulaba daw pala, hindi pala FCC Biliran. Grabe na yung Biliran. Ako lahat nag-head. Kumusta? Kamusta? Okay naman. Wow, ayun yung in-order natin. Bet mo yun. Yung ano, yung juice. Yung juice. Tara, mag-juice muna po tayo. Hindi, ayun. Ayun o. Ayan ba? Okay, sige. Kuya, pakita ka para yun o. Kuya, pakita ka. Member ka din. Yan. So, ayun. So, kamusta naman? Ako nangamusta. Ba't ka nangamusta? Thank you po, kuya. Thank you, kuya. Ba't ka nangamusta? Dapat ako mangangamusta sa'yo. Ako, okay naman ako. Kasi, stay pretty. Wow! So, ayun, i-shoutout mo muna yung mga gusto mong i-shoutout. Yun, sina-shoutout ko po yung mga taga-Biliran. Hindi po ako ang head ng Biliran. Ako po ang tail. Yun, Biliran. So, yan sila Ate Gloria, taga-FCC Tuburan. And syempre yung mga disciple ko sa FCC Kulaba, nawawapanood nyo to. And I'm so honored kasi sinabi ni Charles na this is the first time. Yeah. Sabi mo nga pala, first time ko nga pala to na magkakaroon ng one-on-one interview. First time lang to in history ng Charles Studios. One-on-one, no? Yeah, one-on-one interview. I'm so honored talaga. And to give you a trivia lang mga kapatid, kami po ay parehas na naging guest po ni Pastor Pong sa KMB. Amen. So, KMB episode 106 ako, ikaw ba? 199. 199, oh. Namali ka pa nga nun kasi nilagay mo 200. 200 ba? Nilagay mo. Dapat 199. Mali ko. Okay. Alitan mo yun, Charles. So, yan. shoutout ka pa po? Shoutout ko din po yung mga sa CBCH, mga kung kilala po ako. Hello po. And syempre po yung mga taga-FCC International, hello po, si Pastor Pong, Pastora Ella, makikita naman ito. Yan. Yung mga family mo po. Huwag na yun. Stay lang kayo dyan, yung mga family Nikdao and Beryl. Hello! Ayan, so... Ay, of course, nandito din si Ate Maria. Like ko siyang kasama. Pakita po kayo. Yan. Hello? Kasi kayo si Charles. Mga magkakapatid tayo. Yeah. So, tara, start po tayo ng ating kwentuhan para din na rin sila mainip. And I know na they are excited. Talaga ba? Ayun, so, here's my first question. Ano po ba yung buhay niyo dati bago niyo makilala si Jesus? Habang kumakain tayo. Sige. Sige. Kasi, ako dati noon, Charles, ako yung tipo na mga kabataan din. Typical na kabataan na pasaway sa magulang, ganyan. Pasaway talaga. Totoo mo. Sige, kain ka lang dyan. Okay. So, pasaway talaga ako sa magulang. Kumbaga, sumasagot ako sa magulang, ganyan. Tapos nagsisinungaling. Tapos, very competitive kasi ko nung kabataan ako. So, syempre, hindi din mawawala dyan yung nangongopya ako, ganyan. Tapos, hindi naman ako nagawa ng kodigo, pero yung masasabi mo na nagpapakopya ako, nangongopya ako. So, lahat yun. Ginagawa ko yun. Akala ko yung pagiging yung competitive na athletic way. Hindi. Competitive ako talaga as in, gusto ko lagi ako nasa top. Okay. Tapos kapag nagkamali ako ng isang mali doon sa exam, talagang aanhin ko yun, didibdibin ko siya. Ganun ako competitive. Gusto ko ako lagi nasa top. Gusto ko ako lagi yung angat. Ganun. Bida-bida. Yan. And of course, yun, palasagot din sa magulang, ganyan. Nagdadabog din sa magulang pagka inuutusan, ganyan. So, ganun yung dati kong buhay. Matigas din kasi talaga yung ulo ko.
Oh, okay. So, ano bang klaseng anak ka? Oo. Ang magsasabi niyan si Ate Beng. Hindi. Ano ba akong anak, Ate Beng? Perfect! Hindi, kasi nakikita kasi nila ako, Charles, na bahay, ano yun? Aral bahay. Ganun lang ako na nakikita. Tapos, pasaway ako in a way na, sa tingin ko, pasaway ako sa kanila. Pero hindi nila nakikita na pasaway ako. Akala nila, mabait ako. Yun yung akala nila. Hindi nila alam may ginagawang kabulastugan. De, joke lang. Nakikita kasi nila talaga ako na mabait lang. Pero yung totoo, nakakagawa din talaga ako ng kasalanan na hindi sila aware. Pero pag nakikita nila ako, mabait lang akong bata, sumusunod ako, masunurin. Kasi Charles, sabihin ko sa'yo, since birth, talaga hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kasi meron akong kahit hindi pa ako Kristiyano talagang sinabi ko sa sarili ko na unahin ko yung pag-aaral ko, itatapusin ko yung pag-aaral ko. At pag nakatapos ako ng pag-aaral, gusto ko, meron akong Latin honor. And to God be the glory, may Latin honor. Sabi ko kay Mama, amen. Naalala ko yun, sabi ko kay Mama, huwag ka mag-alala, lagi kitang paakyatin sa entablado. At papuri sa Lord, every year, lagi talaga siya umakyat sa entablado. Alam mo kung bakit? Pinapakit ko lang siya. Joke lang. Nagpapakit talaga siya sa entablado. I mean, nagsasabi siya ng pinagsasabi. Akala ko pinagakit mo for nothing lang. Let's move on sa ating second question. Kailan mo nakilala si Lord and paano mo siya nakilala? Okay. Saka, sino ba yung talaga nag-invite sa'yo? Okay. So, kasi ganito, Charles, nung college kami, 3rd year and 4th year, inano kasi ko, alam mo ako parang kumbaga para akong vagabond. Vagabond. NPA! NPA ako ba? Kasi kung saan-saan kami lumilipat, wala kaming stable na, na tirahan. Okay. So, napunta ako sa Valenzuela, napunta ako dito, tapos napunta na naman, ganun. Kumbaga, kami, nakapag-aral nga rin ako sa iba Kaya medyo alam ko yung iba, nilalakad ko yan dati. Okay po. Yung iba. Pero hindi ko pa naabutan yung CBCI. So, siguro kung doon ako sa CBCI ako. Kasi doon ako dati Tapos ngayon, ang tawag dito, napunta ako sa San Pedro National High School, 3rd year ako noon. So, sa first section ako napunta kasi matataas nga yung grades ko. Tapos ngayon, merong isang babae, isang babae na naglakas loob sa amin, na sharean kami. Kasi doon dati, tawag sa amin dati Diamond, kasi kami yung first, diba? Tapos ngayon, yung namin na yon, meron kaming parang isang bench na sa amin lang yun. Kasi per section kami, bida-bida kami. So, meron kami dong bench na sa amin lang yun. Tapos ngayon, pag nandun kami, gumagawa kami project, ganyan, visual aids, ganyan. Tapos nandun kami, merong isang pumunta doon, ang pangalan niya, Clarice Pasahinge, si Ate Kreng. Hello, Ate Kreng. Ayan. Sinera niya kami. Actually, hindi nga ako yung unang nakarinig sa kanya, kasi yung mga nauna kong mga kaklase, yung nauna niyang sharean. Pero wala na sila ngayon. Wow! Kumbaga na ako, wala talagang nahuhuli na nauuna. Ano ba yun? Walang nauuna na nauhuli at nauhuli na nauuna. Basta nasa Bible yun. Nakakahiya talaga. Okay lang. Go. Continue. So, ibig sabihin kumbaga wala na sila nakakalungkot talaga na wala na sila. Pero, nanatili si Ate Les. Tapos ngayon, sinera niya kami, tapos sinera niya kami ng one verse evangelism. Tapos yun nga, nakatanggap ako nung August 3, 2013. Tagal na yes, din. oo. 15 years old ako nun. Tapos tanda ko saan ako tumanggap. Kasi dati dun sa San Pedro, ginagawa yung mga mga room. Ngayon kasi okay na yung room Pero dati yung room doon, sira-sira pa. Tapos meron dong isang bakanteng parang CR na ginagawa pa lang, doon niya ako pinatanggap sa CR. CR talaga? Sa dinami-dami ng part sa San Pedro National High School, doon pa sa CR. Hindi, kasi di ba yung CR, pagkatapos namin pag-dash akong seran, ihina kami. Sige, sa mga gustong umihi, ihina. Hindi, I mean, ayun, doon niya ako sineran. Tapos, nga ako nun kasi,
yung devotion, kasi dati hindi ko pa yun alam. Siyempre, bagong mananampalataya. Tapos yung una kong pagpasok dun sa CBCH, kasi worship hall pa lang noon. So, malamig, ganyan. Tsaka konti pa lang yung umaten doon. Umaten. Tapos mga kabataan, syempre, extreme youth yung tawag natin. Ay, youth, extreme youth yun. Extreme youth dati. So, ano magkaroon na ulit ng extreme youth? Ay, youth, extreme youth? Ano ba? Extreme youth. Extreme youth talaga. Youth extreme ba? Extreme youth yun. Okay. Hindi, pagpasok ko, talagang nagulat ako, Charles, kasi hindi siya yung typical na simbahan na maghahawak kamay, tapos gano'n. Alam mo na yung ginagawa. Ano talaga, yung parang lively. Nagulat talaga ako, Charles. Sabi ko, tama ba yung napasukan ko? Natatakot ako nung una. Pero after doon yung binati kami ng mga nandoon, ang bait nila lahat. Doon ko naramdaman na welcome kami doon, tas mahal kami nila. Ayan. So how was your experience? Sa CBCH na? Yung nung tinanggap mo si Lord? Madami, Charles. Kasi nga, yung buhay ko kasi noon ba't may kalamansi yan? Di ba dapat lemon? Lemon? Inom ka muna ate. Pasensya na po kasi kalamansi lang ang kinaya. Wala pang lemon dito. Pero at least may payong from Japan. Painom muna. FCC Tokyo. Galing, di ba? Go. Hindi, yung experience. Yung experience. Hindi, yung naranasan ko noon, talagang transformation talaga sa buhay. Kasi alam mo, di ba, lagi naman sinasabi nila, pastor, na hindi mo mararanasan talaga yung pagbabago kung hindi mo talaga tinanggap si Jesus as your Lord and Savior, di ba? So, napansin ko talaga na may pagbabago. Hindi lang ako yung nakakita noon or naka-witness ng pagbabago ko, kundi yung pamilya ko. Na-witness din nila yung pagbabago. Kasi sabi ko dati, nangarap kasi ko dati, Charles, na sabi ko every prayer meeting noon, pag, di ba, nakapatay yung ilaw, lagi kong nabivision na kasama ko yung pamilya ko na nag-worship. Tapos sabi ko sa sarili ko, one day makakasama ko sila, lahat kami nandito, naranasan ko yung Charles. Nakasama ko sila nag-worship. Papuri sa Panginoon. Tapos, yung naging kasi, lagi yan, ang umaano niyan, ang pumipigil sa akin, yung mga magulang ko talaga. Pagka-attend ako, ang dami talaga struggles. Yung pagkakanwari, merong prayer meeting, di ba, ginagabi, ganyan. Tapos may mga mentoring, ginagabi, ganun. So talagang galit na galit yung mga kapatid ko. Nasaan ka na? Ano kasi ko dati? Sakitin. Dahil sakitin ako. Hanggang ngayon naman sakitin ako. Hindi, dahil sakitin ako. Ano sila, talagang nagkikare sila kung nasaan ako, ganyan, ganyan. Tapos ang nangyari, Charles, galit na galit sila. Kinausap na nila si Ate Kreng na huwag mo nang paatinin yung ano na yan, ganyan. Doon na sila nag-direct kay Ate Kreng na huwag mo nang paatinin yung ganyan. Ganon, Charles, yung nangyari. Hindi, nalungkot ako kasi sabi ko yung pamilya ko, sila mismo yung pumipigil sa akin. Nakakalungkot, di ba? Syempre naman po. So, anong nangyari, pinag-pray ko sila. Alam mo, Charles, 6 years ko silang pinag-pray na makasama. Kasi naging strategy ko, kung ayaw nila akong payagan, and then gawin ko, isama ko sila para payagan nila ako. Di ba ganun? Yun yung naging strategy ko. Kaya pinag-pray ko talaga sila, iniyak ko sila kay Lord. Tapos, dumating yung time, yung nagkasakit nga ako, pinatanggap ko sila. Doon ako naglakas loob na magpatanggapin sila. And, ano yung sakit mo po nun natin? pwede ba sabihin? Hindi, meron po akong bipolar depression. Alam na po ng mga tao yan sa kwentong may buhay. Yung umpisa muna, meron akong post-traumatic stress disorder, pero in Jesus' name, wala na siya. Paki-explain mo nga po yung Okay, post-traumatic stress disorder. Kaya siya naging post kasi tapos na. So, ibig sabihin, bumabalik yung dati kong trauma from before. Yung mga dati kong trauma nung kabataan ko hanggang ngayon, dati. So, bumabalik siya. Kaya nagkakaroon ako ng mga episodes. Yung mga episodes na nagsi-seizure, gano'n. Nagsi-seizure talaga ako. Tapos may mga involuntary movement ako. Pag sinabi involuntary, yung hindi mo makontrol, kusa siyang gumagalaw. Ganun. Yung etong mga, tapos may pagsigaw ako, tapos umiiyak, para akong baliw. Ang ganito. Ganun ako. Gusto mo makita, Charles? Ay, ate, wag na. Joke lang. Hindi, pero yung naman sa bipolar naman. Yung bipolar naman, na-diagnose naman ako, mga 2020 naman ako na-diagnose na may bipolar. Kasi,
Di ba, post-traumatic. Tapos, ang dami kong mga, napuntahang doktor. Napunta ako sa, ano tawag dito? Sacred Heart. Nakasama ko dyan si Ate Arlene. Thank you po, Ate Arlene, sa pagpapasakay sa akin noon. Si Ate Arlene, tapos sa Sacred Heart pala, tapos napunta ako sa UERM, saan magsaysay ba yun? Saan ka ba yun? Doroteo Jose. Sa Doroteo Jose, sa Maynila, napunta ako doon. Santa Mesa ba yun? Santa Mesa. Santa Mesa. Okay, yun. And then, napunta din ako, Charles, sa Mariveles. Oo. Kasi yung napunta na ako sa Mariveles, doon ako na na-diagnose na may bipolar ako. Kasi Charles, yung bipolar, parang kumbaga siya, yung emotion namin puro extreme. Kuwari, extreme sadness, extreme loneliness, ganyan. Puro extreme. Kaya ngayon, masayang-masaya ako talaga kasi inaano mo ako. Oo, pero mamaya atakihin ako. De joke lang, in Jesus' name, hindi. Hindi, basta pagka-sobrang... Kaya pansin mo ako, Charles, sobrang saya-saya ko. Ang saya-saya ko lagi. Parang Korean, ang saya-saya ko. Parang sobrang saya ko, tapos pagka malungkot ako, sobrang lungkot ko naman. Kaya Charles, pag makikita mo akong nakatulala, may meeting kami nun ng sarili ko. Okay. Joke lang. Hindi mo pa nababasa yun sa FB. Kasi nakalagay sa FB, pag nakatulala ka daw, ibig sabihin may meeting ka ng sarili mo. Yun. So yun. Balikan natin yung sa post-traumatic. Ano ba yung mga trauma na pwede mo bang sabihin? Alam mo, Charles, pwede ko naman sabihin kasi napatawad ko na. Sige, sabihin ko na lang. Di ba? Kasi before, ngayon ko lang sasabihin, Charles, sa live audience. Pero sige. Kasi before, I have a stepfather. Yeah. Gets mo na? Sige, okay lang, go. Yung stepfather ko kasi, parang, kumbaga, hindi anak yung naging turing niya sa akin. More than that, parang ganun. So, parang, kumbaga, hindi niya naman ako na ganon. But, pero yung kumbaga parang lagi ako nakakatakas. Papuri sa Panginoon. Praise God. Pero kasi nung bata ako since 6 years old ako, ginagawa niya na yun. Yung parang kumbaga, parang mag-a-attempt siya, tapos nakakatakas ako. Kahit murang edad pa, parang at a young age, nagagets ko kung ano yung gusto niya. Ilang taon pa nangyari yun? 6 years old nag-start. Hanggang college. Kahit di na siya kasama sa bahay. Oo. May time na pag dalawa lang kami, nagbabago yung aura niya. Ganun. Okay, so, paano mo natakasan yung ganyang buhay? Kasi yung ate ko, nag-asawa siya para maalis kami dun sa poder ni mama. Kasi yung tatay ko, patay na siya. So si mama, gusto niya... Yung tatay mo na yun ay yung real? Okay. Yung tunay kong tatay, patay na siya. 2000 siya namatay dahil sa diabetes. Tapos, si mama, naghanap siya ng mga kasama, yung nakilala niya, yung stepfather ko. Pero kasi ganun, syempre sa mga typical na mga common naman yun pagka stepfather mo, iba yung tingin sa'yo. Alam ba yun ng real mother mo? Ba't may fake na? May fake na ako na. Hindi ba? Hindi ba? Marami sila. Marami, di ba, tita, nagiging nanay? Si Charles. Pagusot. Mga ka-farmers, may real nanay. Hindi, yung real nanay ko talaga. Ay, yung real nanay! Hindi yun. Wiso ka mo. Okay, sorry. Continue. Hindi, yung kasi, yung nanay ko talaga yun, ha? Oo. Alam niya. Alam niya talaga. Pero, ewan ko kasi parang, kumbaga gusto niya lang ng forgiveness. Ang gusto ko lang naman nung bata, ang gusto ko lang naman talaga, yung time na yun, na nangyayari sa akin yun, i-defend niya ako. Like, kunwari, gawa siya ng paraan para maramdaman ko na sinusupport niya ako. Pero kasi, Charles, yung pinakamalungkot na nangyari, sabihin ko talaga to, hindi kasi niya ako sinupport. Kumbaga, sinasabi niya lang verbally na, sige, papablatter natin, ganyan-ganyan. Pero hindi niya ginawa. Kumbaga, parang, hindi ko naramdaman talaga yung suporta niya. So, doon din ako... wala nga rin ata siya sinabi. Tapos yung... Tsaka take note, di na siya naka-experience.
Oh, lahat nga pala kami, hindi lang ako ha. Lahat kami naka-experience, mga babae. Kasi 5 kaming mga babae, and then lahat kami naka-experience. Ilan po ba kayo magkakapatid? 7 kami. So 5 babae din. So, 7 dwarfs, oo. Okay. Dalawang, Dwarfs talaga. dalawang lalaki at limang babae. Okay. So, hindi lang pala ikaw yung naka-experience. O sige, let's move forward sa third question. Ang bilis, no? Third question na kagad. So, ano na yung buhay mo po ngayon after Ayaw niyo na pag-usapan. Thank you, Charles, talaga. After you receive Jesus Christ, ano na yung buhay mo ngayon? Kasi dati, Charles, I mean, hanggang ngayon naman, pag dumarating sa point na sobrang, yung masyado kang stress, masyado kang kabado sa buhay, balisa, sabi nga ni Pastor Ay. So, lagi talaga akong nawawala ng pag-asa lagi. Yung mabilis akong sumuko. Pero masasabi ko sa'yo ha, hindi na ako ngayon palasagot sa magulang. Pagka hindi na rin ako nagsisinungaling, ayoko na talagang magsisinungaling kasi iba talaga yung nangyayari kapag nagsisinungaling yung isang tao. So, kahit white lies yan, talagang sinasabi ko yung totoo. Tapos, alam mo Charles, kasi si Ate Les, magaling ako mag-filter. Sinabi yan sa akin ng psychiatrist ko na magaling ako mag-filter. Pag sinabing filter, yung pangit, ginagawa ko maganda. Pinifilter ko siya sa utak ko. Ginagawa kong positive lahat. Ganun ako, Charles. Alam mo ba, meron tayo sa psychologists, sa psychiatrist, may tinatawag silang toxic positivity. Okay. Hindi pwedeng laging positive yung bagay. It's okay to not be okay. Tama, di ba? So, kailangan, hindi pwedeng puro positive ka. Kailangan may konting toxicity din, ganun. Pero kasi ako, pinifilter ko siya na, okay, ginanito niya ako, pero tatay ko siya. Yun yung lagi ko iniisip, tatay ko siya, tatay lang tulong niya sa akin. Ganun yung iniisip ko. Pero naiipon pala siya subliminally. Yung kumbaga, di ba may subliminal mind tayo? Yung akala natin okay, pero sa subliminal mind natin, hindi. So, naipon siya doon. Parang na-experience ko na rin. Di ba? Naipon siya doon, tapos lumabas siya. Nag-manifest siya sa katawan ko. Yung involuntary movements, ganun. Doon siya lumabas. Bukod pa dyan, ate, ano pa ba yung mga naging greatest challenges mo as a Christian? Yung greatest challenges ko talaga is yung pag-a-attend talaga ng gawain. Okay. Oo. Pero kasi yung dumating pa yung time na, 'di ba, tinext ng ate ko yung leader ko. Tapos dumating pa yung time kasi si mama dati nagtitinda siya sa palengke. What they call that? Anniversary ng church. Tapos gusto ko sumama. Pinatulong niya kasi ako sa palengke. Gusto ko sumama, Charles. Sinundo ako ni Ate Kreng, ng mga cell member namin. Tapos, tinarayan ni Mama, nagalit siya. Sino? Yung nanay ko. Okay. Yung real nanay ko. Yung real nanay? Tinarayan niya talaga, tapos pinakita niya na ayaw niya talaga na isama ako ni Ate Kreng. So, grabe talaga yung ko nun. Grabe siya. Grabe yung ko nun. Tapos, meron pang time, kalimutan ko, ano bang time yun? Ano mo nakalimutan ko? Okay. Pero sige, mo na. Hindi, alalahanin mo muna. Sige, mamaya ako alalahan. Paano ba mga katanong? Yun nga, yung mga challenges mo pa. Aside pa sa mga yun. Okay. Ano pa ba yung mga challenges ko, Tibe? Ito na lang, para mas nung nalipat ka sa Visayas, yan, oo. paano ka nagsabi kay Ate Kreng na, ate, magli-leave na ako sa CBCH? Charles, alam mo ganito. Aaminin ko po sa inyo lahat. Hindi naman sa nag-rebelde ako sa CBCH. Pero nung dumating kasi yung pre-pandemic, tsaka yung pre-pandemic nga, mga 2020 yun. Kumbaga para kasing nanlamig si Ate Les. Kasi nga walang physical na pagpunta sa church. Tapos alam mo ba dumating tas yung depression ko lumalala, ganun. So, alam mo ba Charles, dumating sa time na ayokong marinig yung mga boses nila pastor, nila Bishop Uriel, kasi may quarantine before, di ba? Naalala mo 'yon? May quarantine. Tapos pag manonood na, sinasabi ko kay Mama, Kristiyano lang si Mama ha, sabi ko, Ma, ayokong marinig yung si Bishop Uriel, umiiyak ako, ayokong marinig sila, ganun. So, hindi ko alam na unti-unti pala ako nanlalamig sa pananampalataya. Ayoko nang umattend. Hindi na rin ako nanonood ng. Alam niya na Ate Beng, ayoko na rin umattend sa live stream. Kahit live stream. Sila na lang. Hindi ka nagpatuloy ka. Kasi sinabi niya rin kasi yun sa amin na
Sabi, pag dumating yung time na nanlalamig ako, magpatuloy kayo. Oo. Oo, yun, sinabi ko sa kanila na, kasi nararamdaman ko talaga, parang susuko ako, kasi grabe talaga eh. Sabi ko sa kanila, dumating man yung time na nanlamig ako, huwag kayong susuko. Kasi parang kumbaga sila na lang yung, ano ko eh. Magiging support mo. Oo, support ko. Kapag sila nawala din, parang wala na din talaga ako. Oo. Pero alam mo, Charles, papuri sa Panginoon, kahit na hindi ako ma-attend sa mga gawain, patuloy pa rin ako nagde-devotion. Oh, hindi na wala nice. sa akin yun. Hindi na. Oo. Talagang naging daily life Hindi na wala. habit mo siya. Kahit itanong mo sila, hindi ako nagpapakawala ng devotion. Nagpa-family devotion pa din nice. kami. Nakakaya ko pa din. Tapos, Charles, dumating sa time na sabi ko, ayoko na sa CBCH. Sabi ko, wow, ang kapal na mukha. Gusto ba ako ng CBCH? Hindi yun. Ayoko na talaga. So, sabi ko sa kanila, wag na sila umattend. Sabi ko yun, Charles, ayoko na talaga umattend. Diba, Tibeng? Ayoko na kakong umattend, huwag na rin kayong umattend. Sinabi kong ganun. Tapos, Charles, alam mo kasi, Charles, yung mga bipolar, magaling silang mag-manipulate. Alam mo yon? Oo. Kaya nga yung mga sa mga scam, yung mga nang-hypnotize, yung iba sa kanila may mga bipolar. Kasi magaling sila mag-manipulate. Magaling kami mag-manipulate. Alam ba, minanipulate ko sila. Ginamit ko yung karamdaman ko. Sabi ko sa kanila, uwi na tayo sa biliran. Sabi kong gano'n. Kasi gusto kong, yes, ang gusto ko talaga, magkaroon ng peace of mind kasi ayoko na sa Bulacan. Yun talaga, ayoko na talaga sa Bulacan. Lahat kasi ng mga traumas ko and everything nasa Bulacan. So, gusto kong tumakas. Charles, yun yung naging gusto kong tumakas. So, ang nangyari, nagdesisyon kami, out of nowhere talaga, nagdesisyon kami, sila Ate Giselle, nagdesisyon, pumunta kami biliran. Ang hirap nung una, kasi yung mga gamit namin, dami namin gamit, gumastos talaga kami ng malaki para mapunta kami doon sa biliran. And then sa madaling sabi, napunta na kami doon, no? Ang leader ng mama ko ay si Katonet na. Kasi ang dati niyang leader ay si Kasali, pero namatay na si Kasali. So si Katonet na. Pero si Katonet kasi, uy, umattend kayo dyan, dito. Alam niyo ba, meron dyan sa biliran, FCC, ganyan-ganyan, ka-church natin yun. Tapos sabi ko, sige ma, medyo buo na ako nun. Parang namimiss ko na talagang mag-church, namimiss ko na si Lord and everything. Kaya ang sabi ko sa Kailan ba mama ko, nangyari yan? 2020 din? Hindi. 2021 na kasi. 2021. December 2, 2021, pumunta na kami ni Mama sa biliran. Okay. Tapos nung na yun, sabi ko kay Mama, hanap na tayo ng church. Sinubukan naman namin maghanap ng church. Kasi kung ng Bisaya, hindi namin naunawaan lahat. So sabi namin gusto ko talaga ng FCC, ng CBCH or G12 na church. Tapos ngayon, sabi nga ni Katonet, meron daw sa biliran. Eh di nung pinuntahan namin. Kahit sobrang layo, 2 hours from sa amin, doon. Pinuntahan namin. Oh, grabe yun. Si Ate Gloria yung leader doon. Okay. Talagang inasikaso kami. As in, parang kami VIP doon. Pinakain kami doon sa loob ng bahay nila. Thank you po talaga. Naka-aircon pa. Talagang very accommodating talaga si Tita Gloria. Thank you po, Ate Gloria. Namimiss na po kita. Miss na miss ko na si Ate Gloria. So, ayun. Doon nagsimula na nakilala ko si Pastor Pong. Kasi si Ate Antoinette, di ba kapatid niya si Pastor Pong? Kumbaga parang inaano niya na, uy, alagaan niyo yung taga-CBCH yan. Lagi niya ginagano si Pastor Pong. Sabi niya, anihin niya yan, i-accommodate niya yan, ganyan-ganyan. Yun, si Pastor Pong, kung yung approach sa amin, ganun din. Hiyang-hiya na nga ako kasi alam mo yun, sino ba ako commoner. Commoner! Commoner. Pero yun, papuri talaga sa Lord. And then yun, tapos sinabihan ako ni Pastor na magbukas din ako ng Every Family for Jesus sa FCC, sa Kulaba. Hindi pa FCC nun. And then, tinalaga niyang FCC yun, nung November. Tinalaga niya akong leader. November 2023, tinalaga niya akong leader doon. Wow, praise God. Oo. And, praise God talaga. Kasi alam mo ba, Charles, tumatakas talaga ako eh. Pero alam mo ba si Lord, di ba may sinasabi sila, Pastor, na reckless love? Makulit siya, makulit talaga siya. Yeah. Katulad ng nangyari kay Jonas, yung inaano siya ni Lord, tapos pumunta siya sa Ninive. Ayaw niyang sundin yung ni Lord, yung will ni Lord. Pero hinahabol siya ni Lord. Nakita ko yung sarili ko kay Jonas na kahit tumakas ka kay Lord, kasi mahal na mahal tayo ni Lord, susundan ka niya. Sinundan niya ako. Alam mo, dati yung prayer ko lang nung bata ako, nung teenager ako, sabi ko, makomplete ko yung 12 ko. Kasi na-inspired ako kala Ate Craig, yun yung mga prayer nila, 12 nila, makomplete nila. Hindi, pinagpipray ko din yun. Tapos hindi ko alam na yung 12 ko, ibibigay pala nila ni Lord Church.
Nakakatuwa. Sabi ko, grabe naman to, Lord. 12 lang yung hinihingi ko, pero yung binibigay mo, church. Amen. So, napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya ako sinukuan. Oo. Really? Grabe, no? Ang dami mong pinagdaanan. And, talagang, even your family, no? Grabe talaga. I cannot imagine your life talaga. Yes. Kasi, lalo yung mga post-traumatic mo, yes, no? yes. Grabe. Tapos yung talaga, yung pag-transition ng life mo, transition, yung binigay ni Lord sa iyo, hindi lang tao, but church. Tapos, tinalaga ka pa ni Pastor Pong na leader. So, ano yung, mo doon? Ano yung pakiramdam? Yung una, talagang nasashock ako. Na-shock ka talaga. Na-shock talaga ako. Sabi ko, na church to? Leader ako pala mukha. Hindi, joke. I mean, yung parang hindi kasi ako deserving, Charles. Kasi nakikita kasi ako ng mga tao na, alam mo ba, ang dami nagsasabi sa akin na genuine daw akong tao. Pero kung yung mga students kong Chinese, sinasabihan nila ako na genuine ko daw, yung smile ko daw is genuine, yung family ko sinasabihan akong genuine. Pero hindi nila alam, behind closed doors, hindi talaga ako genuine eh. Napaka-makasalanan ko, Charles. As in, makasalanan talaga ako. Pero hindi ko alam kung bakit yung mercy ni Lord. Iba yung mercy ni Lord. Kaiba talaga yung mercy niya. Hindi mo masusuklian talaga ng kahit anong gagawin mo para kay Lord. Hindi mo masusuklian yung mercy ni Lord. Napakabuti ni Lord. Ngayon, Charles, hanggang ngayon, overwhelmed pa din ako. Kasi hindi ko akalain na gagamitin ako ni Lord doon sa lugar namin. So, ngayon, may narinig ako sa inyo students. So, you are working. Yes. Of course. So, how do you balance working and serving? Okay. So, Charles, kasi yung una talaga niyan, naging teacher ako sa Biliran Province State University. Kumbaga dito... Teka nga, ano ba yung course mo po talaga? Tourism kasi ko. Ba teacher? Hindi kasi sa college, Charles, pwede kang magturo ng kung ano yung napagtapusan mo. Okay. Pwede Okay. yun. So, akala mo teacher ako? Hindi. Feeling lang. Hindi, naging teacher nga ako. Pero naging teacher ako. Kasi ayoko talaga ng But teacher. at least you experience yung Yes. kung paano yung pagiging teacher na Oo. gumagawa ka ng lesson plan. Oo. Okay. So, yun nga, yung naging instructor ako. Hindi nga siya teacher, instructor ako sa college. Doon nga kumbaga dito, Ilang years ka na po doon Bulso. sa... 2022, 2 years. 2 years na po. Until now, no? Hindi na ako nagtatrabaho ngayon doon sa university na yun. Kasi nga, hindi kasi ako makahayo nung nagtatrabaho pa ako sa Kung university. tutuusin talaga, ewan ko lang pero yung mga work talaga natin Yes. ang nagiging Nagiging hindrance talaga siya. Hindrance, tama. Oo. Tapos, kinausap ko si Pastor, sabi ko, Pastor, hindi po kami lumalago kasi hindi po ako nakakahayo. Kasi, nakadorm ako doon. Malayo kasi ang school doon eh. So, nakadorm ako. Umuwi ako Sabado-Linggo. Isipin mo naman, Sabado-Linggo, pahinga ko na sana yun. Pero, umahayo. Sabi ko, hindi pwede to. Kaya, kinausap ko si Pastor. Sabi ko, Pastor, po, dapat kong gawin. Sabi niya, mag-pray daw ako. Then, nag-pray ako. Tapos, after nun, napag-desisyonan ko na talaga na huminto. And then, na lang. Huminto ako nung kailan huminto? January. Huminto na ako nung January. Last year? Hindi, ngayong year. This year? This year, huminto na ako. Okay. And then, hindi naman ako pinabayaan ni Lord. Kasi may pangako talaga si Lord pag inuna mo siya, di ba? Yes, talaga. After na nakakuha agad ako ng trabaho, ESL teacher pa din. Nagtuturo ako ng English sa mga Chinese. English as a second language Yes, teacher. ESL. Very good. English major! Yes, of course. Kaya naiya ako sa'yo. Okay lang. Nagtatagalog din naman kami doon. Yes. Kala mo lang pagka-English major, lagi kami naging... Yes. Pag sa recitation lang, pero pagka sa labas, magtatagalog din kami. Wow. Ayun, so talagang nakakatuwa na naririnig ko yung kwento mo. So, ngayon, ilan na po yung members mo sa Alam mo kasi... FCC Kulaba. Kasi ngayon kasi nagsisimula pa lang kami. So, yung ibang mga doon, yung mga uma-attend, on and off sila Kasi kailangan talaga ma-disciple talaga sila. Kailangan talaga ng discipleship. So, kami ngayon ay nasa 30 na. Oo. Tapos umabot na ako sa 12 dati na yung mga disciple ko, pero nagkawalaan sila. Pero it's okay lang kasi papalitan naman ni Lord. And I know na maano ko sila, mahihikayat ko ulit sila. Kasi karamihan doon, Charles, ay mga sagradong katoliko. Kaya hirap na hirap akong anuhin.
Alam mo ba? Aglipay. Alam mo ba? Marami din talaga. Alam mo ba yung ano doon? Yung pagtatayuan ng church namin, katabi nun, Aglipay. Okay. Sa lupa din namin sila nakatirik. Aha. Yes. Kaya, dinonate kasi ng lolo namin. So, sabi ko, Lo, bakit mo ginawa to? Nahihirapan kami ngayon So, ibig sabihin parang natatakot kami na baka member to ng Aglipay. Pero Charles, maraming mga member ng Aglipay na nasa amin na ngayon. Tapos, nagagalit sila sa amin. Kinukuha daw namin sila. Pero yung mga kabataan kasi doon, gusto talaga nila mas nakilala nila si Lord sa amin. Talagang yung power talaga ng Lord. No? Kumusta ang pamilya mo ngayon? Oh. Charles, sa totoo lang, hindi okay. Okay. Hindi, kasi syempre sa mga pamilya talaga, hindi talaga maiiwasan na, wala namang perfect na family. Talagang minsan nagkakaaway-away, ganyan-ganyan. Pero yung sa madaling sabi, hindi na tulad noon na nag-worship na po kayong lahat? Nag-worship na kami lahat. Pero masasabi mo na okay naman siya, pero may kailangan pang ayusin araw-araw. Okay. Nag-worship kami lahat, syempre. Oo. Pero kasi, kumbaga, marami pang kailangan ayusin. Nasa process of change pa rin kayo. Yes, amen. Oo, yun talaga. Ano na lang masasabi mo po sa kanila? So, face the camera. Sige. Hello po, mga ka-farmers. Charis. Sa family talaga. Kakausapin ko yung family ko. Kasi hello po, family Nick daw. Kung narinig niyo po ito, artista na ako. Charis. Hindi, sa mga pagkakataon na ito, naiinis po ako kay Charles. Joke lang. Hindi. Sige, bye-bye. Hindi, sa mga pagkakataon po na ito, gusto ko lang talaga na sabihin sa ating lahat na, sabi nga ni Charles, process of change talaga. Kasi, meron pang mga bagay na dapat talaga tayong ayusin, and hindi pa, gusto kasi buong sambahayan makakilala sa Lord, di ba? Kasi yun nga sabi, kasi dream ni Pastor Pong yan. Dream ko, dream mo, dream ni ate. Dream natin lahat. Dream nating lahat. Na buong sambahayan, relatives and everything, talagang makasama sa, yun yung pinagpe-pray ko talaga. And alam natin na may power talaga sa prayer. Naniniwala ako na by prayer and petition, talagang maano natin yan. Lahat ng buong pamilya Nikdaw, buong angka namin sa Veril family, makakasama namin sa church. Naniniwala ko. Amen. And syempre, dun sa mga sa may mga depression. Ayan nga pala. Yan. Challenge mo na. Yung may mga depression dyan, huwag kayong mag-alala na baka hindi kayo maunawaan ng iba. Kasi yung iba kasi isipin nila, maarte lang yan, ganyan. Pero hindi ka kasi napunta dun sa shoes namin, kaya hindi mo yun mauunawaan talaga personally. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, it's okay kahit Kristiyano ka, tapos nagkaroon ka ng depression, it's okay na magkaroon ka ng depression. Hindi naman pag sinabing may Kristiyano ka, wala ka ng depression. Hindi ka na mababalisa. Actually, yung mga yung evil nga, or si Satan nga, mas pinupuntirya niya yung natin yung mental natin. Yun yung gusto niyang puntiryahin. And, gusto ko lang sabihin sa inyo na, okay lang na ma-depress tayo, okay lang na magkaroon tayo ng mga anxieties, pero wag nating hayaan na lumipas yung araw. Lumipas yung araw na hindi natin tatanggalin sa isipan natin yun. Kasi lagi nga sinasabi, diba, sa cast all your anxiety upon Him because He cares for you. 1 Peter 5:7. Yes, 1 Peter 5:7. Yan talaga yung pinanghawakan ko. And also, pag takot na takot ako, Psalm 23:4. Syempre, hindi mawawala yan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Yes. Yan talaga yung lagi kong sinasabi sa sarili ko na in Jesus' name talagang kasama ko si Lord. Kahit nasa rurok na ako ng kamatayan, kasama ko si Lord. Huwag sanang mawawala yung faith natin kay Lord. Kasi yun na lang yung natitira nating lakas, yung sandata natin. Yun na lang natin, alas. Yes, alas natin. Yung faith kasi kung yung faith Lord natin mawawala pa, wala, natalo talaga tayo. And alam mo, masasabihin ako sa'yo, lahat ng mga psychiatrist na napuntahan ko, sabi, alam mo ba itong anak nyo kung walang faith to or kay Lord, kasi nalaman nila na Christian kami. So kung walang faith to kay Lord, siguro matagal na itong patay. Sabi gano'n. Kasi yung trauma ko talaga matindi siya. Pero alam mo ba, may nakausap ako kahapon, si Ate Kat, kilala mo ba yun? Ate Kat? Anak ni Brother Dave. Kat Kinaisef. Nag-guest namin sa KMB, no? Yes. Ano rin siya, nagkaroon din siya ng depression and mas malala yung nangyari sa kanya. Okay. So, alam nyo, kapag depressed na depressed kayo, lagi nyo iisipin na hindi lang kayo yung nakakaranas ng ganon.
mas marami pang mga tao na mas matindi pa yung naranasan nila na depression. So, wag niyong iisipin na ikaw lang pinagsakloban ka ng langit at lupa. No! Labas-labas ka din. Maralaman mo yung testimony ng ibang tao. Alam mo ba, nung kanausap ko si Ate Kat doon, sabi ko, nahiya ako. Sabi ko, ito lang yung nangyari sa akin. Tapos grabe ako mag-inarte. Ganun. Wala pa sa kalingkingan yung nangyari sa kanya compare sa akin. Tapos ganito pala ako. Pero anyways, tignan din natin yung sarili natin sa ibang tao. Kung tayo yung mapupunta sa shoes nila, ano yung mararamdaman din natin. So yun lang. It's okay to not be okay, but wag tayong lilipas yung araw na hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. So yung pinatawag mo. Grabe. And of course nga pala, kasi kaya kami nagpunta dito, kasi humingi ako ng tawad dun sa stepfather ko. Yes. Ako yung humingi ng tawad. Kasi you know, hindi naman siya, hindi niya ako makakausap kasi siya yung may nakagawa, di ba? So ako yung nag-first step na humingi ng tawad sa kanya. And anong... Nagkapatawaran kami. Alam mo, Charles, baka mahaba. Gusto ko Sige, magkwento. okay lang, go. Hindi, kasi, dati kasi, nung ako ay nag-encounter, marami na akong encounter na naanuhan eh. Pero, lagi kong sinasabi, kapag yung discussion na, ay yung lesson na, or topic na about sa forgiveness and repentance, lagi kong sinasabi, sino ko ba yun na hindi ko napapatawad? Napatawad ko naman lahat, ganon. Last encounter, yung sila Pastor Pong, yung dun kami sa Biliran, nung May lang. Si Kaonyet yung nag-topic, nag-lesson ng forgiveness, tas si Carino sa repentance. Okay. So doon ko pinaisip sa akin ng Holy Spirit kung sino yung mga tao na hindi ko pa napapatawad. Charles, alam mo ba, all this time akala ko napatawad ko na yung ama-amahan ko, yung stepfather ko, hindi pa pala. Gusto kong umiyak nun kasi naramdaman ko na hindi ko pa siya napapatawad. Gusto ko umiyak nun. Pero naisip ko kasi, mga delegates ko yung bida dun eh. So dapat hindi ko agawan sila ng moment. So hinayaan ko. Kinimkim ko muna siya. Sabi ko, sige, patatawarin ko na yung stepfather ko. Pero after nun, Charles, after nun, after baptism, after baptism, natapos na lahat, inatake ako. Tapos nung inatake ako, pinag-pray ako nila pastor, dineliver ako nila pastor. And then, sabi ni pastor sa akin, mag-ano daw ako, yung iluhod ko daw sa Panginoon, i-rebuke ko daw, i-renounce ko daw lahat ng mga yan. Ginawa ko yan, Charles. Nag-renounce ako. Naramdaman ko yung presensya ng Panginoon na yun. Nag-fasting ako ng mga 2 weeks. Every dinner, nagpa-fasting ako, tapos nagpe-pray lang ako kay Lord. Na gusto ko na makalaya, gusto ko nang magkaroon ng forgiveness, maramdaman yung forgiveness. Yun. So, nakalaya ako. And then, after nun, hindi ko akalain na piniprepare na pala ni Lord yung stepfather ko. Kasi si Mama, nag-iwan siya ng Bible, galing sa CBCH, iniwan niya dun sa stepfather ko. Tapos yung stepfather ko, binabasa niya pala yun. Kaya meron na siyang alam sa Bible. Parang pinipare na ni Lord na okay na yung faith niya bago ako dumating. Kumbaga, nakakilala siya sa sarili niya lang. Kasi nagbabasa siyang Bible. Galing. Oo. Tapos pagpunta ko doon, natakot siya stepfather ko kasi daw parang may mali daw siya, ganyan. Pero nag-guilty siya. Talaga siya. Tapos yun, nanghihingi ako ng tawad, umiyak ako sa kanya. Tapos nanghihingi din siya ng tawad. Inamin niya naman yung kasalanan niya na dala lang daw yun ng masamang Tsaka ng desire. Lust and desire. Desire of flesh. Ayun. Kaya sabi niya, sorry siya sa akin, hindi pinatawad ko siya. Tapos nakalaya na ako. Kaya ngayon, Charles, masasabi ko na talagang nakapagpatawad na ako sa stepfather. Kaya sa mga hindi marunong magpatawad dyan, patawarin nyo muna yung sarili ninyo bago nyo patawarin ng iba. Amen. Ayan. Amen. So, yes. ayun. Closing remarks. Sino na lang yung gusto mong ipagpasalamat para magbigay ka na lang din ng credits ba? Yes, gustong-gusto ko talagang pagpasalamatan yung buong pamilya ko. Kasi kung wala yung support nila, kung hindi nila ako inintindi, hindi talaga ako makakalagpas sa depression. Pagpasalamat muna si ate. Sabihin ko nga siya. Wait lang, ito na nga. Siyempre, of course, sa lahat ng gusto ko ipagpasalamat, si Ate Maria. Si Ate Maria talaga. Pakita ko ulit, ate. Sige, pakita ko ulit. Kasi since day one, dala niya to. Hindi since day one talaga, hindi niya ako pinabayaan, lagi ka siyang nandyan. Siya yung kumbaga ka-partner ko sa paghayo.
Siya talaga. Alam mo ba si Ate Maria, imbes na ako yung mag-advise siya yung mag-advise sa akin, ako yung nag-a-advise sa kanya, baliktad. Oo, baliktad. Tapos pagka kunwari, meron akong rema about sa Bible, sinashare ko sa kanya. Sinashare ko sa kanya. Tuwan-tuwa naman siya, kala niya totoo. Next. Pagpasalamat ko rin sila, yung mga disciple ko na kahit na nandito ako, patuloy silang nag-worship, nag-prayer meeting. Thank you guys sa inyong pagdalo pa din. Siyempre kay Pastor Pong, Pastora Ella, maraming salamat po. Kasi naniwala kayo sa akin. Yes, thank you po talaga. Sa lahat ng tulong nyo po, financially, sa church, maraming salamat po. And siyempre kala Pastor Ike, Pastora Gigi, uy, alam mo ba, natutuwa ako kasi kilala ako ni Pastor Ike. Sabi niya, uy, Les, sabi ko, hindi kasi ako niya kilala. So, thank you po, Pastor Ike, Pastora Gigi, sa patuloy niyo pa din po kaming binibigyan ng what do you call that, yung inaano niyo pa din kami, ina-accommodate niyo pa din po kami. Thank you so much. And syempre, sa leader ko kay Ate Kreng, Ate Lizette, thank you so much po. Mahal na mahal ko kayo, miss na miss ko na kayo. And si Ate Nika and Aggie, hi! Yun lang. Ay, may nakalimutan ka. And syempre si Charles, tama ba? Ay, hindi. Sino? Ay! Sorry! Oh my God, no! Syempre talaga ang Panginoong Diyos. Maiyak pa. Si Lord talaga. Kasi, kumbaga parang mercy lang talaga lahat kung bakit nangyari sa buhay ko to. Alam mo, paborito ko yung kantang Mercy. Ng Elevation Worship. Ng Elevation Worship. Oo, sabi doon sa kanta I am living proof of what the mercy of God can do. Napakaganda talaga nun. Try nyo pakinggan. Yan. Thank you, Lord. Thank you sa Lord. Kasi hanggang ngayon, hindi ako mapupunta dito kung wala yung gabay ng ating Panginoon. Yan lang. Are you thankful to yourself din? Hindi. Thankful ba? Thankful ka ba? Siyempre naman, thankful ako sa sarili ko. Kasi hindi ko sinukuan yung sarili ko. Kasi yung dumadating yung time na talagang depressed, sinisisi mo talaga yung sarili mo. Bakit? Kasi dumating din ako sa time na na bakit dito ka lang? Bakit hindi ka naging ganito? Kasi ang gusto ko talaga maging flight attendant. Pero dahil sa karamdaman ko, lagi ako nangingisay sa mga trabaho ko. Ang dami na nag-terminate sa akin, Charles. Sa OWA, sa Heartman. Ang dami na. Pero marami naghahabol sa akin. Hoy! Yung company, hindi. Yung Meralco, yung bill pala yung humabol. Judith. Si Judith ang humabol. Hindi, ayun, gusto kong ipagpasalamat din sa Lord. Kasi hindi niya ako pinapabayaan sa trabaho talaga. Talagang nakakaano talaga. Nilalighten ko lang kasi yung natin kasi ayokong paiyakin. Hindi, oo. Hindi naman ako iyak. Kasi alam niyo naman shinare mo naman na sa KMB yung mga pinagdaanan mo sa buhay, kaya hindi naman gusto ko i-light i-lighten mo lang. yung mood. Tsaka Okay. happy. Yes, happy. Si Ate Liz, ko talaga, luka-luka talaga. Hindi mo pa nakita yung ako. Di ba kasi tayo nagsasama-sama? Tapos nung nakaraan, hindi kita nakita. Minesya ko pa ni Pastor Pong sa nung sabi ko nga lang, ganun lang yung pag-tayo ko. Nahanap nakita sa ako, asa ba ako sa Ate Liz? Nagsuot ako ng puti nun kasi dineliver na ako nila. Kaya puti sinuot. Wow! Pumunta muna kami doon. After namin, pumunta na kami sa church. Time of forgiveness. Yeah. Time of forgiveness kaya kulay white. Nag-white kasi ako lang talaga. Kasi feeling ko pure heart. Pure heart ako nun. Di pure energy. Gary B. Ewan ko sa'yo, Charles. So, ito na. Ito yung lagi kong pinapagawa sa mga guests ko. Ano yan? Ang challenge ko, inumin mo muna ito. Joke lang. Hindi, prayer of acceptance. Okay. Ang gagawin mo lang, magpapatanggap ka lang sa Panginoon. Kasi may mga nanonood na viewers sa atin na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon. So, alam kong dama mo rin yan. So, hahayaan kitang mag-lead for prayer of acceptance. Okay. Sige. Okay, so sa lahat po ng mga nanonood ngayon, so ano po tayo? Ito po yung pagkakataon. Ba't ba nakapikit na ako?
Ito na yung pagkakataon na i-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Kung hindi pa natin, naiisip natin na may perfect time para i-accept si Jesus Christ as our Lord and Savior. Hindi. Every time, every minute, every second is a perfect time to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Kung nahihiya ka man, sa pagkakataon to, kung nasaan ka man, this is the right time to accept Jesus. Sige, sabay-sabay tayo mananalangin. Aming dakilang Diyos, pinupurit sinasabaka po namin. Ama, dalangin po namin, Lord, yung pagsama sa amin, Panginoon. Inaamin po namin na kami makasalanan, Ama. Inaamin po namin na yung buhay namin ay ibinigay namin kay Satanas, Lord. Talagang nagpa-under kami sa kanyang yoke, Panginoon Diyos. But Lord, naniniwala kami, Lord, na yung mercy mo ang nagbibigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon. Dalahin ko nga po, Ama, na bigyan mo po kami ng acceptance, Panginoon Diyos. Ikaw nga po, Panginoon Diyos, ang magbibigay sa amin, Lord, ng kaligtasan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama, na tanggapin ka namin as Lord and Savior, Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Kung meron po kami nagawa sa aming isip, sa aming salita, sa aming sagawa, Lord, dalahin ko po na patawarin mo po kami. Inaangkin po namin ang iyong kapatawaran at dalangin po namin, Panginoon Diyos, na talagang ina-accept po namin ang iyong bigay kaloob na kaligtasan, Panginoon Diyos. Sa mga pagkakataon na ito, idinedeklara po namin na Ikaw na ang aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aming mga buhay. Ito po aming samot panalangin. Ito po aming samot dalangin sa mga Jesus. Amen and amen. Okay, so thank you, Ate, Thank for giving me this opportunity na ma-interviewan kita. Yes. Kahit na meron kayong lakad. Yan, Talagang pinagbigyan mo ko. Salamat sa Panginoon, salamat sa buhay ninyo ni Ate. So, pwede ko ba kayong pag-pray? Yes, thank you. Tara, Lord, thank you so much po for this wonderful day, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain sina Ate Les at si Ate Maria, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy na pinagkakatiwala sa inyo upang sila po makapaglingkod sa inyo ng maayos, ng mabuti talaga. They are really dedicated and committed to serve you and the people. Yes, Lord, patuloy niyo po silang pagpalain yung kanilang family, Panginoon. Mas mag-excel pa po sila sa kanilang mga ginagawa, sa work, sa school, or saan man, Panginoon. I know na marami ka pong purpose para sa kanila. Yes, Lord, kung inaatake man po sila ng mga pagsubok, alam ko po na nandyan ka. Patuloy niyo po silang palalakasin at patatatagin sa anumang hamon ng buhay. Lord, alam ko po na we are in the end times, Lord, and makaka-experience kami ng mga masakit, ng mga mapapait na hamon. But I know, Lord, na nandyan ka at patuloy niyo po kami patatatagin at sasamahan, Panginoon, sapagkat ang sinumang nananalig sa nananampalataya ay inyo pong sasamahan at hindi po pababayaan. Amen. Salamat po sa buhay nila, Ate Les at ni Ate Maria. Patuloy niyo po silang pagpalaan and yung kanilang family, Panginoon. Magpatuloy nawa sila sa paglilingkod po sa iyo. Nang sa ganun ay maging inspirasyon po sila at maging good example sa maraming tao. We are continuing to praise and glorify you. We lift you up in Jesus' name. Amen. Thank you so much po. Thank Salamat. you. Para mga ate ko, no? Yes, natuwa ako. Ano yung mood ko. Kasi puro tayo nakasalamin, no? Ay, oo nga. So, ayun. At yan ang aking one-on-one interview kasama si Ate Les Nicdao. Dito na rin nagtatapos ang ating collab episode number 8. Abangan nyo po ang ating magiging next guest dito sa ating segment na collab. This is Charles Martin, your content creator, dito sa Charles Studios. God bless you and have a great day ahead.